Isang mabiyayat na pagpalang araw po sa inyong lahat. Ito ng inyong kapatid sa Panginoong Jesucristo, si Tata Ed o God's Invitation TV channel. At sa oras na ito ay magbahagi ako ng tungkol sa mabuting balita ng ating Panginoon. So, aking kukunin ang pagbasa sa aklat sa panulat ni San Juan, Kabanata 6, talata 41 hanggang 51. Sabi dito, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niya, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabi, bumaba ako mula sa langit? Kaya sinabi ni Jesus, huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangulugang may nakakita na sa Ama. Yaw nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit, mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Sulitin ko, isang mabiyat na pagpalang araw po sa inyong lahat at sa sinumang makapanood nito. Aking paksa ngayon ay kamagatan ko pong your decision is your destination. Sa iyong kapasihan ang iyong kahinatnan. Sa iyong kapasihan ang iyong kahinatnan. Alam niyo po, sa pagdating ng mga desisyon, marami tayong mga ginagawang desisyon. Sa pang-araw-araw nating buhay, marami tayong mga ginagawang desisyon o pasya. May mga desisyon tayong tama, may magandang desisyon tayo na nagagawa. Meron din namang mali at di gaano pinag-isipan ang mga pasya o desisyon. Sa Ebanghilyong mensahe ngayon ay ating makikita na kailangan nating magpasya ng tama upang hindi tayo mapapahamak at walang pagsisihan. Sabi nga, the choice is yours. So sa tamang desisyon para sa tamang destinasyon. So ulitin ko, sa iyong kapasihan ang iyong kahinatnan. Ano nga ba ang dapat nating gawing kapasihan o ano bang desisyon ang dapat nating gagawin upang hindi tayo mapapahamak, upang mapupunta sa tamang destinasyon? Kasi tungkol ito sa ang ating pinag-usapan ngayon ay tungkol sa spiritual nating buhay. Saan ba tayo mapupunta pagdating ng araw? Kaya nga kailangan ngayon gawin natin ang tamang desisyon o kapasiyahan. Ang una, mga kapatid ko sa Panginoon, na dapat nating gagawin ay magtiwala tayo. We must decide and believe that He is the bread that came down from heaven. No? Magpasya na tayo maniwala na si Jesus ang pagkaing bumaba mula sa langit. Anong ibig sabihin? Huwag na tayong mag-alinlangan tungkol sa ating Panginoon Kristo, tungkol sa ating pananalig sa Kanya. Manalig tayo at huwag mag-alinlangan at patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon Kristo bilang katugunan ng ating mga kagutuman
sa ating pagkain pang spiritual o pagkain pang langit. So, si Jesus ang pagkain bumaba mula sa langit. So, maniwala na tayo na sa Kanya mga ipinahayag, no? Paniwalaan natin ang Kanyang ipinahayag na ang sinumang lumapit sa Kanya ay magkaroon ng buhay. Ito ang pinahayag ng Panginoon. So, lumapit tayo sa Kanya. Ulitin ko, lumapit tayong may pananalig. Bakit? Dahil ang mga nananalig sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Saan ba natin makikita yan? Sabi po yan sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, yan mga kapatid ko sa Panginoon. Dapat lumapit tayo sa Kanya na may pananalig. Dahil sabi nga sa John 3:16, John 3:15-16, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya o ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So magpasya na tayo at manalig na si Jesus ang pagkaing bumaba mula sa langit upang hindi tayo mapaparusahan o hindi tayo mapapahamak. Dahil pag wala tayong pananalig, tayo ay mapaparusahan. Hindi ako nagsabi niyan, kundi ang Biblia. No? Dahil ang sabi sa John 3:18, hindi hinahatulang maparusahan ang nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nanampalataya sa Kanya. So ito ang delikado kapag hindi tayo nanampalataya sa ating Panginoong Kristo, kasama tayo sa hatulan. Pero kung tayo ay nananalig na nanampalataya sa Kanya, hindi tayo kasamang mapaparusahan. Ibig sabihin, kung tayo nananalig kay Jesus, magpasya na tayo na iwasan ang luma nating buhay na kung saan wala tayong panahon sa espiritual nating buhay. Ituon natin ang ating mga ginagawa ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ko, gawin na natin ang desisyon ngayon kung saan ba natin gusto. Ano bang gawin nating desisyon? Tama ba o mali? Your decision is your destination. Amen. Tanong ko, busy ka ba sa iba't ibang bagay na wala namang kwenta sa panahon ito? Katulad ng iba't ibang bisyo. Busy tayo sa iba't ibang bisyo. No? Grabe ka kung gumastos sa mga sugal, sa pagsusugal, sa pag-iinom, sa sigarilyo. Grabe kang gumastos sa iba't ibang mga bisyo. Subalit pagdating sa Diyos, wala tayong panahon, kuripot tayo, barya-barya lang ating ibinibigay na kung tutusin, ang mga biyaya at pagpapala na yan ay mula naman sa ating Panginoon. No? Mula naman sa ating Diyos. Ang iba naman, hindi nananalig na nanampalataya dahil nananangan sa sarili nilang karunungan. So, mapapahamak tayo mga kapatid kung hindi tayo nananalig na nanampalataya sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga, magpasya na tayo. Magpasya ka na kapatid na iwanan ang luma mong pamumuhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos at pagsisihan, talikdan ang mga pagkakasalang nagawa. So, yun ang una mga kapatid ko sa Panginoon. We must decide, no? We must decide and believe that He is the bread that came down from heaven. Ang ikalawa, mga kapatid ko sa Panginoon, na dapat nating gawin, we must decide and believe that He is the bread of life. No, magpasya na tayo maniwala na si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay. Ito ang pagkain ng ating kaluluwa na walang iba ang kanyang mga salita. Mga salita ng Panginoon na ating nababasa sa Biblia, ating naririnig sa mga pastor, sa mga pari, sa iba pa, mga preachers. So ito ang dapat nating pakinggan. Ito ang pagkain nagbibigay buhay sa atin. Sino man kumain nito ay magkaroon ng buhay magpakailanman. Ayon yan sa talata 51. So ang salita ng Diyos ang pagkain ng ating kaluluwa sa araw-araw nating buhay. Amen po ba? So dapat, ano dapat nating gawin? Ito ang ipapakain natin sa ating mga sarili, sa ating kaluluwa, sa ating espiritu upang
ang ating buhay ay buhay na buhay, dahil ang pagkain nagbibigay buhay, ang Panginoon ang kanyang mga salita ay sinasabi nga nagbibigay buhay. Kaya anong ibig sabihin? Buhay na buhay ang ating pananampalataya o pananalig sa ating Panginoong Diyos. Ang pangatlo, mga kapatid ko sa Panginoon, we must decide and believe that He is the flesh that will give the life of the world. We must decide and believe that He is the flesh that will give the life of the world, o magpasya na tayong maniwala na ang pagkain ikabubuhay ng sanlibutan ay ang kanyang laman. Sabi doon sa talata 51 sa John 6:51, ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit, mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. So ito po, ano bang bagay na ito sinasabi ng Panginoon? Ito ngayon ang ating ginagawa. Ito ang pagtanggap natin ng komunyon. No? Yung sa pagnagsimba tayo, tinanggap natin ang tinapay na sinasabi ng pare na body of Christ. So umaamin tayo na tinatanggap natin ang tinapay bilang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So ang sinumang kumain ng laman ay sabi dito, ang sinumang hindi kumain ng laman at hindi uminom ng dugo ng anak ng tao ay hindi magkakaroon ng buhay. Amen. So kaya sinabi ni Jesus, tandaan ninyo sa talata 53, di man natin binasa pero sa banda roon sa baba pa, kahit sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkaroon ng buhay. So kung hindi natin tinanggap yan, kinain natin ang kanyang banal na dugo at katawan, ay hindi tayo magkakaroon ng buhay. So ibig sabihin, maniwala tayo na ang kanyang laman at dugo ay tunay na pagkain at inumin. Amen? Ibig sabihin, yung sukat ng ating pananampalataya. Sa pagtanggap natin sa komunyon, tayo nananalig na ito'y dugo at katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil marami mga tao na hindi naniwala nito. Kaya nga sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, nag-alisan sila, hindi nila kayang paniwalaan, hindi nila kaya nilang pananaligan ang sinasabi ng Panginoon na siya ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang sabi na ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Hindi nila kaya itong paniwalaan. No? So, ano dapat natin gawin? Sa ating buhay ngayon sa kasalukuyan, dapat maniwala tayo ng pagkaing bumaba mula sa langit ay nagbibigay buhay sa atin. Nang ito ang nagbibigay ng buhay sa buong sanlibutan sa mga taong nanalig na nampalataya sa Kanya. Amin po ba? Ang iba, hindi kumbinsido, kulang ang kanilang pananalig na ang tinanggap nilang ostya ay katawan at dugo ng Panginoon Jesucristo. Hindi sila basta makapaniwala niyan. Pero ako sa aking parte, pinaniwalaan ko ito kasi kung nagawa ng Panginoon ng himala, napakainin ang 5,000 katao higit pa sa 2 isda at 5 tinapay, at ganoon din pinagaling niya ang babaeng dinudugo ng 12 taon, at ganoon din pinalaya niya ang anak ng babaeng Kananiya sa pagkalipin ng masamang espiritu. Ganoon din binuhay niya ang anak ni Jairo. So kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa parting yan. Kumilos ang himala. Nagawa ng ating Panginoon Kristo ang himala. So dito din sa akin, kung ating pinaniwalaan yan, na sa ating pagtanggap ng tinapay at tinanggap natin ito bilang katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo, mangyayari ito na tinanggap mo talaga ay banal na dugo at katawan ng ating Panginoon. So kapag tinanggap natin ito, kaya nga sinasabi magkaroon ng buhay, siyang pagkain nagbibigay buhay, dahil magkaroon tayo ng buhay
o buhay na buhay ang ating pananalig, pananampalataya sa ating Panginoon. Nagtatransform tayo bilang si Kristo sa pagtanggap natin ng komunyon. Amen po ba? Dahil pag pinaniwalaan mo yan at dugo ng katawan at katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo yung ating tinanggap, magkaroon tayo ng konsensya, magkaroon tayo ng konsensya sa ating buhay, sa ating puso, sa ating isipan, na tinanggap mo si Jesus. Ngayon, tinanggap na natin. Tapos babalik ka ba sa luma mong buhay? At pagkatanggap mo ng banal na dugo't katawan ng Panginoon ay ikaw ba ay tinatawag nating babalik ka pupunta ka sa beer house, sa mga sugalan, sa inuman, magpakalasing ka o mang-aaway ka. So hindi, no? Kapag tinanggap mo ang katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo saan yung tinapay o komunyon, siyempre magbabago, magta-transform tayo. Nahiya kaya tayo sa Panginoon. Kaya nanghahari sa ating buhay, kahit ang ating buhay magkaroon na tunay na pagbabago. Mula sa hindi mabuti, magta-transform tayo sa pagiging mabuti. Amen po ba? So yan, mga kapatid ko sa Panginoon, magpasya na tayong maniwala sa mga pinahayag ni Jesus na siya ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit upang bigyan muli ng buhay ang namatay nating buhay espiritual na namatay dahil sa pagkakasala ng unang tao noon, no? Sabi do sa unang Corinthians 15:22, sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Kaya nga, paano tayo magkaroon ng kaugnayan kay Kristo kung hindi natin siya tanggapin sa anyong tinapay bilang kanyang dugo, laman at dugo, no? So, ano masasabi ko? Ito ang tamang desisyon upang tayo ay mapunta sa tamang destinasyon. Kung saan? Sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ang halig sa Kanya, ulitin ko, ay may buhay na walang hanggan. So ito lang po mga kapatid ko sa Panginoon ang aking ibabahagi sa inyo sa oras nito. Ulitin ko ang ating paksa ay tungkol sa your decision is your destination. Sa iyong kapasihan ang iyong kahinatnan. Saan mo gusto? Saan mo ba mapupunta pagdating ng araw? Impyerno o langit na kasama ang Diyos? So, we must decide and believe that He is the bread that came down from heaven. Yan ang una. At ang pangalawa, we must decide and believe that He is the bread of life. At ang pangatlo, we must decide and believe that He is the flesh that will give the life of the world. So, salamat po at tayong lahat ay pagpalain ng Diyos. Bye-bye. God bless us all.